Pwede kayang siya talaga? Di na mapigilan ni Hera ang sarili mag-isip tungkol sa nangyari kanina. Parang wala silang sinaktan pero yung picture niya, binaril ng mga to. And what's scary is that, sa ulo yun. Wala siyang maisip at ang kaaway niya dahil kakabalik lang naman niya sa Pilipinas. At isa pa bago siya umalis nun, wala siyang naiwang karinigan. Wala silang security guard sa bahay kahit sabihin pang mayaman sila at kailangan nun. Kaya nga nag-iwan si Damian ng 3 pulis para merong bantay dito sa bahay nila. Nasa minibar siya ngayon ng kanilang bahay dahil hindi siya makatulog. Ang dami nangyayari sa pagbabalik niya. Buti sana kung magandang pangyayari pero hindi eh. Isa lang alam niya naging maganda sa pag-uwi. Yun ay ang maging maayos sila ng anak niya. Naalala niya na naman ang nangyari kanina. Gusto niyang isipin na si Miko yon dahil nga sa mga posibleng dahilan. Pero napakasama naman yung tao para pag-isipan si Miko ng mga bagay na yon. At yung tumawag sa kanya kanina, kaboses talaga ng tao. Binigay na rin niya kay Damian ang cellphone number ng tumawag kanina. They will trace it daw para malaman kung sinong sangkot sa pananakot sa pamilya ko. Maya-maya pa may tumawag sa akin. Unknown number again. Kinabahan siyang bigla. Natatakot siyang sagutin dahil baka ito yung mga taong nananakot sa kanya. Ngunit ano ba ang magagawa ng takot niya? Wala. Kaya naman dinampot niya ang cellphone at sinagot. Hello? Sagot niya sa tawag. Hera. Kumunot ang noon niya sa boses na narinig niya. Boses to na lalaking isa pang nanggugulo sa kanyang isipan. Who's this? Tanong niya kahit may naiisip na siya kung sino. Bumuntong hiningang nasa kabilang linya, tsaka siya nakarinig ng hikbi. Nanikip ang dibdib niya sa narinig. She should be happy right now because the man who made her cry almost 4 years ago is crying. But why is it so hard to feel it? Because she know that being happy while someone's in pain is wrong. We shouldn't be happy for that reason. Revenge is not good. Si Decker to, Hera. I changed my number kasi hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Tama nga to. Di nga yan sinasagot na natatakot siya sa pwede nilang pag-usapan. Pero naisip niyang hindi nila maayos ito kung patuloy siyang matatakot. Hindi naman sa maasa siya na pwede pa pero gusto niyang maging maayos ng lahat para sa anak. Kahit para lamang sa anak niya. Di pa kasi siya handang sumugal muli sa isang relasyon na alam niyang di magiging madali. Don't do that again, please. You're killing me, Hera. Mababaliw ako sa kakaisip. Dinig niyang sabi nito. Huminga siya ng malalim. Is it the right time? She think it is. She need to deal with this for first to her, to deal with what will gonna happen. Next, where are you? Tanong niya sa kabilang linya. Lights. Hindi niya na to pinatapos pa. Binaba niya na agad ang cellphone at nagmamadaling nagbihis at sumakay na sasakyan para puntahan to. Pagkarating niya ng lights, nakita niya agad si Decker na nakaupo sa bar counter habang nakayuko. Mukha itong problemadong tao. Nakita niya kung paano tignan ng mga babae si Decker. Para ba naghihintay ng pagkakataong makalapit sa lalaki? Lumapit si Hera kay Decker na agad namang naramdaman ng presensya niya. Tumayo pa ito kapag kuwan at niyakap siya kagad. Hindi siya makagalaw sa nangyari ngunit pinagbigyan niya naman ito. She feels like she's back from her real owner. Hera, you're here. Sabi nito pagkatapos siyang niyakap. Inawakan pa nito ang kanyang pisngi kaya't napapikit siya. Napakalambing nitong humaplos. Oh God, is it real? Tanong pa nito na nakapangpaliit sa kanya. Just this night, she wants to be true to herself. Tumango si Hera sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya, tsaka hinila sa isang kwarto sa bar. Para itong may-ari kung makaasta. Anong gagawin natin dito? Tanong niya dito. Ngumisi naman ito sa kanya. What do you want us to do, love? Tanong nito sa kanya na nakapagpakaba sa kanya. Lumunok siya. Lumapit sa kanyang lalaki at saka siya hinawakan sa pisngi. Don't worry, I'm not drunk and I would not force you if you don't want to, sabi ng lalaki. Tumango naman si Hera dito. Inalalayan siya nito paupo sa kama. We'll just talk, alright? Sabi nito sa kanya. Bakit dito pa? Pwede naman sa bahay. Nagtatakang sabi niya. Ngumiti si Decker saka siya niyakap. Dahil gusto kong pag-uwi natin ayos na tayo. Ayokong doon tayo mag-uusap tapos iiyak. Makikita ni Dylan. Magsusumbong sa parents mo. Magagalit sila sa akin. Ipagtataboy nila ako tapos hindi na tayo pwede. Ayoko nun, Hera. Akin ka lang. Sabi nito na nakapagpaluha sa kanya. Pakiramdam niya isa siyang mamahaling alahas na ayaw nitong mawala. Tumango si Hera sa sinabi nito. Magkayakap lamang sila at walang nagsasalita. Binalot sila ng katahimikan. Ayaw naman niyang magtanong dahil gusto niyang ito na ang kusang magkwento sa kanya para maliwanagan siya.
Nung birthday mo, you invited me for dinner but I did not come. I was so excited to be with you, Hera, pero parang ayaw ng tadhana dahil dumating si Daddy. He discussed something about business na hindi ko namamalayan ng oras. But then pag uwi ko, tulog ka na. Pinuntahan kita sa room mo. I saw how your tears fell from the beautiful eyes. I want to punch yourself for hurting you. Nagsisisi ako na hindi ako nakarating. That was supposedly your first birthday being Mrs. Ardiente and being with me, but it did not happen. Pauna pa nito, unti-unti na namang nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari noon. Ang luhang iniiyak ni Era ng gabing iyon. But then naisip ko, I have to make something for you. Na ako naman na mag-e-effort na laging ikaw nagbibigay nun sa akin. I prepared something but Sandra came. Sandra? Yung babaeng nakatalik niya sa opisina na pinalayas ni Hera? I was too excited to surprise you, pero ako ang nagulat. Ako ang nagulat dahil sa pinakita niya. You were with that Amir again? Napapikit ako dahil sa sinasabi niya. Talking about it makes her remember all the things that happened 4 years ago. Kung paano siya nasaktan, umiyak, at nawalan ng pag-asa. Nagalit ako hindi sa'yo, pero sa sarili ko. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong tao dahil umiiyak ka na naman. Tumakbo ka na naman sa taong yon dahil siya naman talaga ang napapalis ng luha mo. Galit ako sa sarili ko dahil napapangiti ka niya pero ako, hindi ko man lang yun magawa. Lagi kasi kitang napapaiyak. Wala na akong ginawang tama. Umiiyak na rin si Decker habang nagsasalita. Lahat ng luhang iniiyak niya ngayon ay nadagdagan na naman, kaya nag-inom ako. Nawalan ako ng kontrol, lalo na makita kita. Isa lang ang nasa isip ko that time. Yun ay ang ikulong ka sa piling ko. Kaya isa lang ang naisip kong paraan. Yun ay ang buntisin ka. Umiikot sa isip ko ang bagay na anakan ka, kaya hindi ko nagawang pigilan ng sarili ko to the point na nasaktan na naman kita. I even forced you na dahilan kung bakit nawala kang ang talaga sa piling ko. Kumalasya sa yakapit ng dalawa saka siya tiningnan. Kita ni Hera ang takot sa mga mata ni Decker. Pinunasan niyang luha nito at saka ngumiti. God knows kung gaano kalaking pagsisisi ang naramdaman ko, lalo pa na magising ako without you. Umasa ako na baka nandyan ka, pero wala ka talaga. Hinalugog ko ang buong bahay only to find out something in our garden. Then, pagbalik ko ng kwarto, nakita ko yung envelope. Kinabahan na ako agad kasi alam ko na. At tama nga ako. What happened after, Decker? Tanong ni Hera. I did not dare find you. Hera, natatakot ako kasi baka maiba ka ng mahal at yung taong kayang-kaya kang pangitiin. Duwag ako eh. But then when I found out na uuwi ako, nagplano ko. I even used my own cousin. Napaisip pa siya dahil sa sinabi nito. Sinong pinsan, Decker? Karil Cardova. Simpleng sagot nito. Hinampas niya ito sa braso sa gulat niya. Akala niya totoong magpapakasal na ito noon, tapos yun pala hindi naman totoo. Ginawa ko lang naman yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tapos akala ko ayos na, tsaka pa darating yung polis na si Damian na yun. Natakot ako, lalo pa na malamang boyfriend mo siya. Ex pa naman yun ni Karil, kaya umayaw na tuloy sa plano at babalik na lang daw ng ibang bansa dahil ayaw niyang makita ang babaeng pinagpalit sa kanya ng boyfriend. Napasinghap siya sa nalaman. So it's Karil and Damian? Tapos dumating pa yung kay Dylan. Nagduda pa ako kaya nagpa-DNA test ako at pinaimbestigahan kayo. And I knew it. Anak ko siyang talaga at asawa pa rin kita. You're still my wife, Hera? Hindi ko tinuloy ang annulment dahil ayoko mawala ka. Napapikit si Hera sa nalaman. All her life, akala niya tapos na ang lahat. Nagulat siya nang hawakan itong kamay niya at naramdaman niyang malamig na bagay sa kanyang palasingsingan. Hinalikan ni Decker ang kanyang dalawang mata kaya idinilat niya ang mga iyon. Nagulat siya na makita ang wedding ring niya. Where did you find it? Sa garden? Niyakap niya ito at saka tuloy ng umiyak ng husto. I want you to stay beside me, Hera. Akin ka lang. Hindi ako papayag na mawala kayong muli ni Dylan. Kayo lang ang gusto kong makasama. Kayo ng anak natin, naiintindihan mo ba, Mrs. Ardiente? Tumango siya at napahikmi. Ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Pagkatapos na nangyari sa lights, nagpa siya silang umuwi. Si Decker ang nagmamaneho ng sariling kotse at nasa passenger seat naman ang kanyang asawa. Asawa? Kay sarap isipin na maayos na silang dalawa. Na makalipas sa maraming taon kay Hera pa rin pala siya mapupunta. Nakakatawa lang dahil ang babaeng halos isumpalan niyang hindi mamahalin, siya palang magnanakaw ng puso niya. He still remembered before he said that. He will make her fall harder and dump her after, and he did.
He did make her fall harder but he did not dump her because she did. Ito ang nang iwan sa kanya dahil sa kagaguhan niya and he knew that he deserves it. Napapangiti si Decker habang napapasulyap sa katabi. Alam niya hindi siya deserving sa pagmamahal nito na may mas better pang lalaki for Hera. Lalaking hindi ito sasaktan at paiiyakin. Pero masisisi niyo ba siya kung sabihin niyang hindi niya ito kayang pakawalan? Hindi. Dahil kahit gaano pa niya gusto ay napakawalan ito at makahanap ng better na lalaki hindi niya magawa. He can't just let her go. Ikamamatay niya. Nang makarating na sila sa harap ng bahay ng asawa, ginising na niya ito. Baby, wake up, sabi ni Decker at tinapik-tapik ito. Inampas pa nito ang kamay niya at saka bumaling sa kabila ang tingin nito. So cute. Wala na siyang nagawa kundi ang buhatin to. Alam na niyang magugulat ang magulang ng babae at alam din niyang matutuwa mang ito na ayos na sila. Nag-doorbell siya at agad naman tong binuksan ng katulong. Ay, hello po sir. Bati nito sa kanya. Nabaling ang tingin nito sa buhat niya bago napangiti. Nilitian din niya ang babae bago tinahak ang loob ng bahay ni Hera. Pagkapasok niya sa loob, napansin niya agad ang mag-asawang Rodriguez sa living room. Agad na napatayo ang mga ito at dinilohan sila. My God! Saan ba kayo galing? Pinag-alala niyo kami. Sabi agad ni Mama. Huminahon ka, hon? Sabi naman ni Papa sa asawa at saka ito niyakap. Ma, Pa, pupunta lang po akong kwarto ni Hera. She looks tired. Sabi niya na nagpangiti sa dalawa. Ngiting mapanloko. Pakiramdam niya na hiya siya sa sinabit ngayon lamang nangyari iyon. Napailing na lamang siya at saka ngumisi. Ayos lang na isipin nilang may ginawa sila ni Hera na nakakapagod dito. Sige iho, huwag mong masyadong pagurin ang anak ko ha. Pahabol ni Mama nang humakbang na siya. Pumanhik na siya sa itaas at pumasok sa kwarto ni Hera. After 4 years, ngayon lamang siya muling nakapasok sa kwarto nito. Unang beses ay nung dumalaw sila dito para mamanhikan, kuno, at pinasok niya ito sa kwarto para gisingin. At alam niyang yun na din ang huli. Napakaayos ng kwarto nito. Organized na organized. Tinungo ni Decker ang kama ng asawa at inilapag ito doon. Kinumutan niya rin ang asawa at umupo siya sa tabi nito. Dirty white ang kulay ng kwarto nito. Nilibot niya ang paningin at nahinto ito sa picture frame na nakasabit sa itaas ng headboard ng kama. It's a photo, taken at their wedding. Stolen shots. He did not know na may ganito pala. At the photo, nakangiti si Hera sa camera habang siya'y nakatingin dito with those lovely eyes. Tila ba may halong pagmamahal? Nakahawak siya sa bebang nito. Ayon ang picture nila. Sa gitna, may photos din nagmumukhang border ng picture na yon, and it's all stolen shots. May ibang nagsasayaw sila na halos maghalikan na, may magkayakap, may nagtititigan at madami pang iba. Wala silang alam na may ganyan pala. Siguro matagal niya lang minahal ang asawa at tinanggi lamang niya iyon. Who wouldn't love Hera? Napansin niya naman ang study table nito. Dito nakapatong ang laptop nitong nakabukas. He clicked the space button. At agad naman itong lumitaw. Then he saw the wallpaper. Picture ito na magkakasama silang tatlo. Kung hindi pa niya alam na edited ito'y aakalain niyang totoo yon. Yun ang napansin niya. Sa park ito nakunan ko sa naghahabonan ng mag-ina niya. Habang si Decker naman nakatayo at pinapanood ang mga ito. Tinignan niya ang mga papel na naroon. Those are Hera's designs. Nakuha ang pansin niya ng isang design. Napangiti siya tinignan ng asawang natutulog. Kinuha niya ito at nilagay sa kanyang wallet. Buong magdamag niyang tinititigan ng mga pictures sa photo album na nasa loob ng kwarto nito. Di nga niya namalayan nakatulog na pala siya sa couch. Mommy! Nagising siya dahil sa pagtalbog ng katawan niya. Tumatalo na naman ang anak sa kama niya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nagulat dahil nasa loob na siya ng kwarto niya. Sa pagkakaalala ni Hera, ay magkasama sila ni Decker pero bakit naririto siya? Panaginip lamang ba yon? Good morning, Mom! Bati ni Dylan sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti siya. Her son is so sweet. Good morning, baby! Bati din ni Hera at pinupog ito ng halik. Natatawa naman ang anak niya. Hindi rin niya mapigilan ang ngumiti. What a lovely scene to start her day. Kiniliti niya ang anak na ngayon mga yak-yak na kakatawa. Natatawa siya sa itsura nito. Click! Natigil sila ni Dylan dahil sa click na narinig. Sabay silang napalingon sa pinagmulan nun at nanlalaki ang kanyang mga mata na makita ko sinong naroon at nakaupo sa couch na may hawak na cellphone. Si Decker. Ngumiti ito sa kanila. Good morning. Bati nito sa kanila.
Ngumiti din naman siya at binati din ito. Good morning. What are you doing here, mister? Sabay na sabi pa nila ni Dylan. Napatingin siya sa anak at nakita niya nakakunot ang noo nito habang nakatingin kay Decker. Imbes sagutin ni Decker si Dylan, lumapit pa ito sa kanila at hinalikan siya sa labi. No! Sigaw ni Dylan na ngayon mangiyak-ngiyak na. Hinampas niya si Decker at saka niyakap ang anak. Nagdadrama na naman si baby boy. Why did you let him po to kiss you? Iyak nito. Because she is my husband, baby, and he is your dad, sabi niya. Pamingala naman ito at saka pinunasan ang labi niya. Natatawa siya at saka tinignan si Decker na kanina pa palang kuha ng picture nila. Di ka na po angry sa kanya? Tanong ng anak. Tumango si Hera at saka hinalikan ito sa noo. Okay, sabi niya rito. At lumingon kay Decker. I am not angry na din po, sabi nilang ni Dylan saka siya niyakap. Alam niya mahal ni Dylan ang ama. Sadyang mas mahal lang siya nito kaya ito nagalit kay Decker. Alam kasi nito ang pinagdaanan niya eh. Her baby is a genius. Daddy, sabi nitong nagpatigil sa kanila ni Decker. Nilingon niya si Decker na nangingilid na din ng luha. Ngumiti pa siyang lalo na makitang nilapitan ito ng anak at niyakap. The scene made her tears fill. 2 weeks. 2 linggo na simula na mangyari ang last 2 weeks na rin. Simula nang lumipat sila sa bahay nila ni Decker. 2 weeks and they lived like what normal family does. Ang saya. Sobrang saya ng pakiramdam. Sino ba namang hindi sasaya? Buo ang pamilya mo. And about sa nangyari sa bahay nila. So far wala na namang sumunod na nangyari. Kaya gumaan ang loob niya. Nandito sila ngayon sa bahay ni Leila at Theo. Ang bruha. 2 buwan na lang at manganganak na. Nandito rin si Caleb kasama ang anak nitong si Green at Blue. Oo, kambal ang anak niya. And about their mom, she died ng mga anak ito kaya naman may isa pang pinalaki ni Caleb ang 2. Kasama ni Caleb ang babysitter ng mga ito na si Meisha. Napakaganda nito at hindi makakalaing mahirap lamang ito. Meisha is 5 years younger than her. 27 na siya kaya 22 lamang ito. The twins, magkasing edad lamang ito at ang anak nila ni Decker. Ang gwapo talaga ng anak mo, bruha ka. Gusto ko kapag malaki na sila, siya maging asawa ng baby ko. Sabi nito at nakatingin pa sa anak nila ni Decker na naglalaro ngayon kasamang kambal. Napaubo siya sa sinabi nito. Napaka talaga nitong babaeng to. Inimas naman ni Decker ang likod niya. Gaga ka. Lalaki ang nasa tiyan mo, hindi ako papayag. Tutol niya. Natawa tuloy si Leila sa kanya. Sinabi ko bang ito? Tanong nito. Ngumisi siya. Gagawa pa pala kayo ng kasunod? Di ko alam ang aggressive mo pala. Asar niya. Natawa silang lahat dahil namula ito. Kung alam mo lang, sabi ni Theo. Ikaw, Caleb, kailan niyo balak sandan si na Green at Blue? Tanong ni Decker kay Caleb. Sino namang didiligan ko? Tanong pa nito. Gumuso sila sa katabi nitong kumakain pa rin hanggang ngayon. Si Meisha, sabi nilang apat. Na nagpa-ismed kay Caleb. Inosenteng tinilan sila ni Meisha. I heard my name, what is it? Tanong nito. Nanlaki ang mata niya sa accent nito. Wow! Sa sinabi nitong hindi nakapag-aral ng kolehiyo ay may accent na tama pa ang English ay hindi ka panipaniwala. Pati ito ay naging ang easy na mapansing nakatingin lamang sila sa kanya. Ala ano nga po yun? Tanong nito na para bang pinipilit ang boses. Sabi naman, kailan kayo magkakaanak ni Caleb? Napaubo ito sa sinabi niya. I am not his wife, not even his girlfriend. Diretsong sabi pa nito. Naguguluhan na talaga siya dito. Totoo ba ang mga sinabi nitong galing lamang ito sa hirap? Binaliwala na lamang niya iyon at pinagpatuloy ang usapan. After all, it's not her story to tell naman. Na magdilim na nagpa siya na silang umuwi. Naunang lumabas ng bahay si Dylan kaya tinayaan na lamang nila ito. Nasa harap ng gate ang kotse ni Decker kaya malamang doon lang ito nagtungo. Ah! Sigaw na nanggaling sa labas. Nagtinginan silang lahat na naroon bago dali-daling tumakbo. Palabas except for Leila dahil hindi naman niya ito pinayagan. Pagkalabas, tanging van na papaalis ang nakita nila, si Dylan. Tinakbo ang pagitan nila at ng sasakyan, ngunit nagpaputok na mga ito ng baril. Hindi siya makagalaw. Hinila si Hera ni Decker at dali silang dumapa. Hanggang sa napalayo na ang sasakyan, tangay ang anak niya. Akala niya maayos na. Bakit kailangan may ganito pa? Hindi niya mapigilan ang umiyak. Nakakatakot ang nangyayari ngayon. Niyakap siya ni Decker at nagsamiksik siya dito. They need to find Dylan.
And who's the person behind this? Nag-report agad sila sa pulisya na matapos na ang pangyayari. Masakit isipin na dinakip ang anak nilang walang kalaban-laban. Bakit kailangan pa itong madamay gayong wala naman itong kasalanan? We need to trace the number who called you 2 weeks ago, sabi ni Damian. Narito sila sa bahay ng mga magulang ni Hera. Kasama nila ang mga kaibigan at kapamilya. Maging si Karel ay nandito rin. Nang una naiilang pa siya dito dahil sa tinatarayan niya ito noon. Pinsan lang pala ito na magaling niyang asawa. Nilagyan namin ng detector ang cellphone mo para kapag tumawag ang kidnappers, malaman natin kung nasa na si Dylan. Sabi naman ng isang pulis. Thank you, sir. We need to find my son as soon as possible. Sabi ni Decker sa katabi niya. Di siya makapagsalita dahil alam niyang oras na bumuka ang kanyang bibig, kasabay noon ng luha ngayon ay patuloy na pumapatak. Her dear son. Ayos lang sana kung siya nakuha at pasakta ng mga kidnapper, wag lamang ang anak niya. Nakayakap lang siya sa asawa niya. You need to rest, Leila. Masama kay baby ang magpuyat. Dinig niyang binanggit ni Theo sa asawa nito. No, my best friend needs me. Mapait siyang umiti sa naging sagot ni. Napakaswerte nga naman niya dahil naging matalik niyang kaibigan si Hera. But our baby needs you too. Nandito naman kami at di namin pababayaan na may mangyari sa kaibigan at anak mo. I just want you and our baby safe and healthy. Sabi ulit ni Theo. Nasa karap na couch ang dalawa kahit kitang-kita niya mga ito. Layla pouted at her husband saka tumango. Pilikit niya ang kanyang mga mata at saka tumayo. Gusto niyang pumunta sa kusina to drink water. Habang naglalakad, narinig niyang may nag-uusap sa loob. I told you not to wear that shorts of yours. Boses yun ni Caleb. Sumilip siya at nakita niya itong pinapagalitan si Mesha na nakayuko lamang. Komportable po kasi ako dito eh. Kahit na. Lalabas tayo and did you see how those police officers stared at you? Kulang na nga lang hubaran ka nila. Sabi ni Caleb sa pobreng katulong nito na parang maiiyak na. Sorry Caleb, hindi na po mauulit. At talagang hindi na mauulit yan. Because if it is, I will punish you. One more thing, don't call me Caleb. I want it sir. It turn me on. Kumindat pa si Caleb kay Mesha na ngay pulang-pula na. Di na siya tumuloy sa kusina dahil naghalikan ng dalawa. Jeez, may problema na nga't lahat. Bumalik siya sa kaninang inuupuan at yumakap sa asawa. Busy ang kanilang mga magulang sa pagtawag ng kusino. Pinapahanda ang chopper. Tumawag ng NBI, FBI at kung ano-ano pa. Cellphone ringing. Napatingin silang lahat sa cellphone na nakapalapag sa center table. It's her phone. Sinagot niya ito pagkatapos damputin. Hello? Nanginginig na sagot niya. She clicked the speaker on button. Hey dear Hera, missed your son already? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Natahimik ang buong bahay habang kinakausap niyang babae. Lahat walang imik na gumagalaw at para madiretso kung nasan nga ba si Dylan. Sila niya siya ni Damian na patagalin ng usapan para mas makakuha sila ng detalye. Who are you? Tanong ni Hera. Kailangan niyang isa-isay ng tanong para mas mabagal ang usapan nila. Secret. You'll know it soon, dear. Sabi pa nito at tumawa. Mommy, help me! Daddy! Narinig niyang sigaw ng anak nila. Tumulo biglang kanyang luha nang marinig ang boses itong umiiyak. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Mapapatay kitang hayop ka. Sigaw ni Hera dito na tinawanan lamang nito. Baliw! Ops! Ah! Narinig niyang sigaw ng anak matapos ang isang malakas na tunog. Tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang duha nang marinig ang sunod-sunod na iyak ng anak na 3 taong gulang lamang. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Narinig mo yon, Hera? Kulang pa yon. You killed her. Sigaw nito sa kanya. Naguguluhan siya sa sinasabi nito. Sino bang pinatay niya? Tumingin siya sa mga tao sa loob ng bahay. Waring nagsasabing hindi niya alam ang sinasabi ng babae. Who's her? Tanong niya. You killed her. You killed her. At bilang kabayaran, I'm gonna kill your son. Sabi nito at saka sunod-sunod na tumawang parang baliw. No! Sigaw ni Hera. Please don't. Ako na lang, wag siya. Ako na lang. Humina pang boses niya kasabay ng pagputol ng linya. Niyakap agad siya ni Decker at hinalikan sa noo. Everything's gonna be okay. Tahan na. Alam niyang pinipigilan lang ni Decker ang umiyak. Gusto lamang nitong ipakita na malakas ito. We already traced the place. It's 2 hours away from Manila. Kailangan natin agad ma-rescue si Dylan. Sabi ni Damian. Let's go. Agad silang tumayo. Dumating ang mga helicopter na pinadala ng iba't ibang kapamilya namin. Nandito na rin ang FBI at NBI para tumulong.
Akmang sasakay na siya nang pigilan siya ni Decker. No baby, delikado, sabi pa nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Kailangan niyang sumama. She needs to be there. Please, mababaliw ako kung hindi ako sasama, sabi niya. Niyakap siya ni Deckard sa dahan-dahang tumango. Basta, dito ka lang sa loob ng chopper, sabi nito tinanguan lamang siya. Wala na siyang maintindihan pa sa mga pinagsasabi ng kasama niya. Isa lang ang nakatatak sa isip niya, and that is to rescue her son. Nang makarating sila sa isang liblib at napakadilim na lugar, nagsibabaan ang lahat. Nasa isang kabundukan silang maraming puno. May isa dong abandonadong bahay na pag-iisipan mong bahay ng mga aswang. Be safe here. I love you. Paalam pa ni Decker sa kanya at saka hinalikan siya sa labi. I love you too, sabi naman ni Hera. Nagsimula na nga mag-ayos sa mga ito. Siya naman ay naroon lamang sa chopper at hindi siya mapakali. Lumipas ang ilang minutong pinaghihintay niya sa chopper. Wala siyang magawa. Isang malakas sa putok na galing sa loob ng abandonadong bahay ang narinig niya. Napalingan siya ron at nagsimula ng kabahan. Ang mag-ama niya, ang isa'y nasundan pa ng isa hanggang sa sunod-sunod na. Nanginginig na ang kanyang katawan ngunit kailangan niya nang gawin ang kanina pa niyang iniisip. Wala na makakapigil pa sa kanya. Buwaba siya ng chopper at patakbong pumasok sa loob ng kakahuyan. Kapapasok pa lamang halos malagutan na siya ng hininga. Isang lalaking duguan na nakabulagta sa kanyang harapan. Naparunok si Hera nang wala sa oras at pinagpatuloy ang paglalakad. Lakad-takbo ang kanyang ginagawa para makakit sa second floor ng bahay. Pagkarating, pumasok siya sa isang kwarto. Pinigil niya ang kanyang hininga na makitang litrato ng kanyang matalik na kaibigan. Amanda? Punong-puno ang buong silid. Meron pang litrato ito kahit patay na. Naglakad siya na naglakad hanggang sa makarating siya sa isa pang pinto sa loob ng kwarto. Patuloy lang ang putukan ng baril na maririnig. Pumasok siya sa loob ng pinto at di niya mapigilang hindi masuka sa amoy ng silid. Nakakadiri. Binuksan niyang ilaw at mahihimatay ka talaga sa makikita mo. Mga nabubulok na bangkay ang naroon mula sa mga kababaihang walang saplot na nakagapos sa kama at kalalakihang lasog-lasog ang katawan. Mabahong bangkay na hindi niya akalaing makikita niya. Gusto niyang tumakbo at lumayo sa nakikita ngunit di niya maigalaw ang kanyang mga paa. Sa isang bahagi ng silid na hintik ang kanyang paningin. It's her pictures when she was still in the limelight. Naroon din ang litratong tinamaan ng pins ang dashboard. Nakasulat din doon ang mga salitang nakapagpangilabot sa kanya. You're next. Yan ang nakasulat. Tumakbo siya agad palabas ng silid. Alam niyang nasa first floor ang mga tao at naglalaban. Help, Mommy! Daddy! Narinig niyang sigaw mula sa isang silid. Mula sa kinatatayuan, alam niyang malapit lamang ito. Nakakasiguro siyang sidilan iyon. Tumakbo siya ron at sinilip ang nasa loob and there, she saw his son na nakagapo sa isang upuan at may dugo sa damit. Naiiyak siya sa itsura ng anak. Namumula din ang pisngi nito. She wished that it would never be a trauma to her son someday. May nakabantay rin itong isang lalaki at malapit lang ito sa kinatatayuan niya. Nakatalikod to kaya't na makakita siya ng kahoy, dinampot niya ito at dahan-dahang lumapit sa lalaki. Nanginginig na hawak ang kahoy habang dahan-dahan naglalakad papalapit. Konti na lang, konting-konti na lang. Nang bigla itong humarap sa kanya. Pakiramdam niya na butla siya sa nangyari at nanigas pero hindi maaari. Diyos ko, kayo na pang bahala at patawarin niyo po sana siya. Malakas na hinataw niya ang kahoy sa ulo ng lalaki. Bumalagta ito sa kanyang harapan. Tumakbo siya sa anak niya at agad itong niyakap. Mommy! Sabi nito at umiyak. Stop crying baby, Mommy's here, sabi niya. Bumitaw siya at kinalasan taling nakapulupot dito. Malapit nang makalas when they heard something. Lakad na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mas binilisan niya ang ginagawa. Nang matapos agad niyang hinawakan ang kamay ng anak at binuhat naman agad siyang niyakap. Pagkabukas ng pinto, mamatay-matay siya sa nakikitang lalaki na nakatayo sa harapan niya. Niyakap niyang mabuti ang anak. Mariintong nakatingin sa kanila. Tumambol na napakalakas ang kanyang puso dahil sa gulat. Ngumiti naman to sa kanila. Sundan niyo lamang po ako, ma'am, sabi ng pulis na nakatayo sa harapan nila. Nagsimula na silang maglakad. Hindi pa man sila nakakalayo, nakarinig na sila ng isang putok at kasabay noon ang pagbulagta ng pulis sa harapan niya. Buti na lamang at nakasiksik ang ulo ng kanyang anak sa leeg niya kaya't hindi nito nakita ang nangyari. Lumingon siya at bumaril and it almost caught her breath away when she saw Sandra. Tumakbo siya agad habang umiiyak na sa takot. God,
Help us, please. Tawag niya sa Panginoon. Run, Hera! Run! Sigaw nito at nagpaputok ng baril. Tumakbo lamang siya ng takbo hanggang sa makakita siya ng pwedeng pagtaguan. Nasa pinakatagong lugar na sila ng bahay at halos hindi niya na matinig ang naribarilan. Akap ang anak niya na tahimik lamang na humihikbi. Siya na may mamamatay na sa takot na baka nga may mangyari pa sa kanila. Asan ka na ba, Decker? They need you here. You, Hera! Gusto mo ba ng taguan? Maglalaro tayo. Ako na ang taya. Sigaw na isang babae na alam naman niyang si Sandra. Hindi siya nagsalita. She stays still. Bibilang ako ng 3. Nakatago na kayo. Parang baliw na sigaw nito. God, you are our only hope. Please, kahit wag na ang anak ko. Ako na lang. Tahimik pang dasal niya. 1. Sigaw nito at bumaril. Nakayakap siya sa anak dahil sa narinig pang putok. Sobrang lapit nun sa kanila. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakakita siya ng isang pintuan. Dylan? Bulong niya sa anak. Tiningnan niya ito at saka nagtanong. Ang mga mata. Tinuro niya ang pinto at agad namang naintindihan ng anak. Umiiyak ito habang nagsisimula ng gumapang. Crawl, baby. Go! Sabi ko sa kanya. Walang humpay ang luha niya sa kakalabas. Napangiti siya na makitang nakalabas na ang anak niya. 2. Sigaw pa ulit ni Sandra. Narinig niya na ang yabag nito. Sobrang lapit na nga nito sa kanya. Gumapang na siya papalayo doon. Agad siyang tumayo para tumakbo sana, ngunit narinig niya ang sigaw nito sa likod niya. Stop! Lumingon siya rito. Nakatutok ang baril nito sa kanya. Umiiyak na siya. Kung tutusin, wala naman siyang kalaban-daban dito at may baril ito. Bakit mo ba ito ginagawa? Lakas ng loob na tanong niya rito. Parang baliw naman tong tumawa sa kanya. Because you killed her. Sigaw pa nito. She looked at her confused. Who? My cousin. Pinatay mo siya. Pinsan nito ni Amanda? Ang pinsan ng kaibigan niya na nag-aaral sa ibang bansa. Si Sandra ang pinsan nito na parang kapatid na ni Amanda? No. Tell me it's not true. Hindi ko magagawa yon. I love Amanda so much. Mahinang sabi niya na alam niyang maririnig nito. Umiling lamang ang babae. Pinatay mo siya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. I still remember what she said the day before she attempted suicide. Ayaw niya na sinisisi mo ang sarili mo sa ginawang pambababoy sa kanya. Ayaw na makita mo kung gaano kamiserable ang kanyang buhay. Ayaw niya na makita mong bawat luha sa mga mata niya. Mahal na mahal ka niya kaya willing siyang ialay ang buhay niya para sa iyo. Sigaw nito. Napaiyak siyang lalo sa narinig. Her sweet best friend. Siya na lang palagi ang iniisip nito. Ito na lang palagi nagbibigay ng mga bagay na pareho naman nilang gusto. Maging sa kamatayan nito ay siya pa rin ang iniisip nito. Kasalanan nga niya. Kung hindi niya sana nito naging kaibigan, hindi sana ito mamamatay. Hindi yan mangyayari sa kaibigan niya. Kasalanan nga niya. Umiyak lamang si Hera dahil sa wala siyang masabi. Kasalanan naman talaga niya eh. Now tell me, whose fault is it? Tanong nito. Ako. Nauutal na sabi niya. Nakatutok lang ang baril nito sa kanya. Mommy! Sigaw ng anak sa likuran niya. Lumingon siya at napasingap na makitang hawak ito ni Miko. Miko? Tawag nito sa kanya ngunit parang ibang lalaki na ito ngayon. Wala siyang emosyon na makita sa mga mata nito. Nakatutok ang baril nito sa anak niya. Umiling-iling si Hera dahil konti na lang puputok na nito ang baril. Mommy! Sigaw ni Dylan. Parang isang segundo lamang ang lumipas ay nakita niyang tumatakbo ng anak niya sa kanya. Kinagat ito ang kamay ni Miko kaya ito nakawala. Tumakbo siya sa anak at kasabay ng yakap niya rito isang putok ng baril. Nangihinang napalahod siya dahil sa tama ng baril sa kanyang likod. Napakiramdam niya tumagos pati na sa puso niya. Napaubo siya ng dugo. I'm sorry baby, I love you. Sabi ni Hera kasabay ng mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Then, sunod na putokan ng baril ang narinig niya. And everything went black. Makikita pa rin sa kanyang mukha ang luha. Luha ng isang asawa na naging luha ng isang ina. My chance was long gone. I'm sorry for everything. Hawak ang lapid ng nasa kanyang harapan. Nagsimula ng tumulong kanyang mga luha. Hindi niya akalaing darating ang araw na iiwan siya ng taong mahal niya. Hindi man lang siya nakapagpaalam dito ng maayos at sabihin ng tuloy na nararamdaman.
Alam niya nagkamali siya sa lahat ng nagawa niya at pinagsisisihan na niya iyon. Sa lahat ng mga desisyong nagawa niya, hindi niya napapansin na nasasaktan na pala ito. Sino bang ginagago niya? Napapansin niyang tunay pero pinagsawalang bahala niya lamang. Wala naman kasing perpektong tao. Decker Argente is just the guy who has this good physical appearance with worse personality. Worse because of hurting someone who gave him the love he is looking for. Tumulo na naman ang luha niya sa nangyari. Kung mas maaga lamang sana siyang dumating, hindi mangyayari ito. Kung mas naging alerto lang sana siya. Ngunit nagdaan na ang pangyayari at hindi niya na ito may babalik pa. Sa dami ng pagkakamaling nagawa niya, ngayon siya pinaka nagsisisi. Kung kailan wala na siyang pag-asa na iparamdam dito ang tuloy na nararamdaman. Ngunit masaya pa rin siya dahil gaano man kadaming pagkakamali ang nagawa niya. May isang bagay itong nagawa na alam nitong hindi niya nabibitawan kahit ano pa ang mangyayari. Sorry, if only I knew. Kung alam ba niya may pag-asa bang maayos ito ng mas maaga? Sa lahat na nangyari sa pagitan nila, itatanim niya ito sa kanyang puso. Sa lahat ng bagay na nagawa nito para sa kanya at sa buong taong pinaramdam nitong espesyal siya, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Tama na anak. Siguro masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Dinig niyang sabi ng mommy niya habang inihimas ito ang kanyang balikat. Mas lalo siyang napaiyak. Tamaas baba na rin ang kanyang balikat. Simula nang mawala ito, binago niya ng sarili. Mula sa mapaglaro, walang pakialam at siraulong Decker sa isang responsabling Decker na. He wants him to be proud of him, even once. Mommy, I'm sorry, sabi niya sa ina. Narinig na rin niya ang pagkikpi ng ina kaya hinarap niya ito at niyakap. Kung meron mang mas nasasaktan ngayon, yun ay ang mommy niya. 6 years na din pero sobrang lalim pa rin na sugat na nakaukit sa kanilang puso. His father died because of sickness. Kaya pala gusto din ng mag-asawa siya agad because he wanted to see his son happy and contented with his life. He also wanted to see his grandchild before his life would end, and he is still thankful that he did saw his grandson, Dylan. Akala ni Decker negosyo lang iniisip nito, kaya nagawa nitong ipakasal siya pero hindi. Siya at siya pa rin ang iniisip nito. Nagsimula na siyang magrebelde sa ama at pinakita niyang di niya ito kailangan. He was there to admit how much he loves him, how much he loves his father. Baby, halika dito. Nandito lang ninang Leila mo. Sigaw ni Hera sa anak na nagkukulong na naman sa kwarto. Mom, I am not a baby anymore, sabi ng anak na nakasimangot na sa kanya. You're still my baby, pamimilit ni Hera dito. I am 10, Mom, and I do have a crush, sabi ng anak. Yes, her son is 10 years old already at binata na talaga, and its face is so like Decker. Ang lakas ng genes nito. Alright then, sabi niya at saka lumabas. 6 years had passed and everything changed. She still remember what happened that day. Nabaril si Hera and everything went black, and she woke up after a month, so shocked for knowing that Sandra died, and Miko is in prison. Sandra was shot by Miko. Si Sandra lang naman daw kasi nagpupumilit na maghiganti. And to Miko, na-brainwash lang siya dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Amanda. And she understands it. And for Leila and Theo, they had 2 children. Si Brian na 6 at ang bunso na si Bren na 1-year-old. Si Caleb at Meisha naman nagpakasal na 5 years ago. Si Blue at Green kamukhang kamukha ni Caleb. May anak din naman sila, si Claire na 6 years. Paano nangyari? Well, when the kidnap thing happened, Meisha is already pregnant. Kaya para nung nakita niya ang dalawa na naghahalikan, parang normal lang sa mga ito. Kunwari pang walang nadidiligan kung ang totoo may binhi na. Sabay silang bumaba ni Dylan mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nakita niya si Decker na masaya nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito. And when he noticed her presence, he smiled at her and uttered the 3 magic words that will make her heart beat so fast up until now. Alam niyang masakit ang pinagdaanan ni Decker this past few years. Namatay ang tatay nito na dahilan kung bakit natuloy ang kasal namin. For the past 6 years, Decker made her feel how much he loved Sarah. He gave her all the things they needed. Lumapit siya kay Decker saka ito hinalikan sa pisngi. Hera, may anak na akong babae. Our deal is still on, right? Sabi ni Leila pagkaupo pa lamang niya. Oh, aren't you joking at that moment? Meisha asked. Do I look like I am? Tanong ni Leila at saka ngumisi. Umiling na lang naman si Meisha. Han, wag muna ngayon. Masyado pang bata si Brienne. Hayaan mo muna akong alagaan ang prinsesa natin. Sabi ni Theo. Inirapan lang naman ito ni Leila. Hanggang ngayon, under pa rin talaga si Theo. Yeah bro, keep doing that. Sabi naman ni Caleb. Natapatawa lamang.
Nanonood lang si Hera sa kanilang apat dahil nagmumurahan na ang dalawang lalaki. Napalingon siya kay Decker na katabi niya nang maramdaman itong pumulupot sa kanyang bewang. Kumindat lang naman si Decker. "Mommy, Daddy!" Sabay silang napalingon sa batang umiiyak. Tumayo agad si Decker at sinalubong ang bunso namin na si Helga. Umiiyak to habang tumatakbo sa ama. Helga is turning 3, pero gaya ni Dylan marunong na itong maglakad at medyo bulol magsalita. Lumapit si Hera sa kanyang mag-ama. "What happened, darling?" Tanong ni Decker. "Tuyabyu," sumbong nito sa pangalan na nagpaiyak sa kanya. Sabay silang napalingon sa mga batang pumapasok sa loob. Ang apat na lalaki at si Claire na ngayon bored na. Pero ang tingin nila ay nakatuon sa batang si Blue na nagkibit balikat lamang. "What did you do to her, Blue?" Tanong ni Caleb sa panganay. "I'm bored, Dad. Don't ask me." Pabalang nasagot ni Blue sa ama. Napakamat ng batok si Caleb at saka bumulong. 38 years ago, I am my father's headache. Now I know how it feels." "Green?" Tanong nito kay Green na hindi man lamang sumasagot. Umirap si Caleb. "Never mind." "Brian?" Si Theo naman ang nagsalita. "I don't know," sabi ni Brian at saka naglakad papalabas. "Claire?" Tanong ni Meisha sa anak niya. "Kuya Blue kissed her." Diretsong sagot pa ni Claire. Napasinghap kaming mga babae, samantalang sina Theo at Caleb naman ay ngumisi lamang. Napansin ni Hera ang pagkuyom ng kamao ni Decker. Overprotective sa anak na babae. "You let her, Dylan?" Nang gagaliting tininan ni Decker ang anak na panganay. "If only you knew, Dad," sabi nito at saka sumunod na kay Brian. Pinasa ni Decker ang anak na babae kay Hera na sinabing umakyat na sa itaas. "Caleb, yang anak mo mapapatay ko yan. Tangina, my daughter is just 3. Magkakasunod na reklamo ni Decker sa kwarto. Tinawanan lang ng dalawang lalaki. Kinabukasan magkasama sila ni Decker. Tulog na ang kanilang mga anak sa sariling kwarto ng mga ito. "Thank you, Decker," sabi ni Hera sa asawang nakayakap sa kanya. Tiningnan lamang siya nito and smiled. "For what?" "For loving me," sagot ni Hera. Umiling si Decker at saka siya hinalikan sa noo. "No, Hera. Thank you. Thank you for not giving up on me. Thank you for loving me," sabi nito at saka siya niyakap na napakahigpit. Gumanti din naman siya ng yakap. "I love you," bulong ni Hera. Naramdaman niya kung paano nag-curve ang mga labi ni Decker sa isang ngiti. "Mahal kita higit pa sa alam mo." And with that, she closed her eyes and tears keeps rolling down her cheeks. Luha that proves on how much she truly loves her husband. Tears that symbolizes her happiest days. Luha ng isang asawa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sayang nararamdaman niya ngayon. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Decker at Hera. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumibaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.